Sesyon 8. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay personal na itinatag at pinapastulan ng Diyos. Sa kapanahunan ng biyaya, nangako ang Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Gaya ng kidlat na kumikislap sa silanganan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Sa mga huling araw, gaya ng kanyang ipinangako at ipinropesiya, ang Diyos ay muling nagkatawang tao at bumaba sa silangan ng mundo, sa Tsina, upang gawin ang gawain ng paghatol, pagkastigo, panlulupig at pagliligtas gamit ang salita batay sa gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus. Tinutupad nito ang mga propesiya sa Biblia, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Winakasan ng gawain ng Diyos sa mga huling araw ang kapanahunan ng biyaya at pinasimulan ang kapanahunan ng kaharian. Habang mabilis na lumalaganap sa mainland China ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos, nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Gusto ba ninyong malaman kung paano nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Gusto ba ninyong makita ang mga resultang nakamit ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa ilalim ng gabay ng Diyos? Gusto ba ninyong malaman kung paano nakababa na sa lupa ang kaharian ng Diyos? Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng buhay iglesia sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at ng mga pagtitipon sa mga relihiyosong lugar? Ano ang mga kahihinatnan ng pananampalataya sa Diyos pero hinahadlangan ng iba sa pagsunod sa bagong gawain ng Diyos? Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga katunayan at mga nakamit ng gawain ng Diyos, umaasa kaming malulutas nito ang ilan sa mga pagdududa sa inyong puso at matutulungan kayong lalo pang makatiyak na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Ang pinagmulan at pag-unlad ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang isang tunay na iglesia ay nabubuo dahil sa pagpapakita ng Diyos sa kanyang gawain at sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan para iligtas ang sangkatauhan. Nabubuo ito kapag ang mga tao ay naririnig ang tinig ng Diyos, lumalapit sa Diyos at nagpapasakop sa gawain ng Diyos. Ito ang isang tunay na iglesia. Ang isang iglesia ay hindi inorganisa at itinatag ng mga tao, kundi personal na itinatag ng Diyos at personal na inakay at pinastol ng Diyos. Ang tunay na iglesia ay nabubuo dahil sa pagpapakita at gawain ng Diyos. Ito ay personal na itinatag, pinamumunuan at pinapastulan ng Diyos, hindi itinatag ng sinumang apostol o pastor. Ang isang tunay na iglesia ay binubuo ng mga taong nagmamahal sa katotohanan at nakakasabay sa pinakabagong mga salita at gawain ng Diyos. Ang isang tunay na iglesia ay may gawain ng banal na espiritu. Doon, mararanasan ng mga tao ang kasalukuyang gawain ng Diyos, lumalago kapwa sa kanilang pananalig at pagkakilala sa Kanya. Sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng bagong gawain. Sa tuwing gumagawa ang Diyos ng isang bagong hakbang sa kanyang gawain, nahahati ang mga mananampalataya sa dalawang kategorya.
ang mga tumatanggap at nagpapasakop sa kasalukuyang gawain ng Diyos sa kapanahunang iyon na nakakasabay sa kanyang mga yapak ang siyang bumubuo sa iglesia ng Diyos. Sa kabilang banda, yaong mga matigas na kumakapit sa nakaraan, na kumakapit lamang sa gawain ng Diyos mula sa nakaraang kapanahunan at tumatangging sundin ang kanyang pinakabagong gawain, ay nagiging mga relihiyosong grupo na lang at itinitiwalag ng pinakabagong gawain ng banal na espiritu. Sa kapanahunan ng kautusan, inilabas ng Diyos na si Jehovah ang kautusan. Lahat ng taos-pusong sumamba kay Jehovah at nagpasakop sa kanyang kautusan ay bumuo sa iglesia ng kapanahunan ng kautusan. Noong panahong iyon, nagpipitaganan ang mga tao sa Diyos at hindi sila nangahas na basta-bastang labagin ang kautusan. Pero sa pagtatapos ng kapanahunan ng kautusan, natuklasan ng mga tao na lalo silang nahihirapang itaguyod ang kautusan at ang templo ay naging pugad ng mga magnanakaw. Lahat ay naharap sa panganib na patayin ayon sa kautusan. Batay sa mga pangangailangan ng sangkatauhan, sinimulan ng Diyos ang isang bagong yugto ng gawain. Nagkatawang tao siya bilang ang Panginoong Hesus para magpakita at gumawa na ipinahahayag. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ginawa niya ang gawain ng pagtubos at ipinahayag ang mga katotohanang dapat isagawa at pasukin ng mga tao sa kapanahunan ng biyaya. Marami ang nanampalataya at sumunod sa Panginoon na humantong sa paglitaw ng simbahang Kristiyano noong panahong iyon. Samantala, yaong mga matigas na kumapit sa kautusan ng lumang tipan at tumangging sundin ang gawain ng Panginoong Hesus, bagamat nagbabasa pa rin sila ng mga kasulatan at nananalangin sa templo, ay isinasagawa na lang ang mga ritual na panrelihiyon. Matagal na nilang naiwala ang gawain ng banal na espiritu. Naging mga relihiyosong grupo na lang sila at napag-iwanan na ng husto ng gawain ng banal na espiritu. Ang mga sumunod sa Panginoong Hesus ay nakasabay sa gawain ng banal na espiritu, nakaalis mula sa ilalim ng kautusan at inakay ng Panginoong Hesus papasok sa kapanahunan ng biyaya. Kalaunan, lumaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa lahat ng bansa at lupain na umabot sa mga dulo ng daigdig pagsapit ng mga huling araw. Dahil dito, lumitaw ang mga simbahang Kristiyano sa buong mundo. Ito ang iglesia ng kapanahunan ng biyaya. Noong 1991, formal na sinimulan ng Kristo ng mga huling araw ang makapangyarihang Diyos ang kanyang ministeryo sa China. Sunod-sunod niyang ipinahayag ang milyon-milyong salita. Sinimulan ang gawain ng paghatol sa harap ng malaking puting trono sa mga huling araw at pinasimulan ang kapanahunan ng kaharian. Dahil sa pagpapakita at mga pagbigkas ni Kristo ng mga huling araw, patuloy na parami ng paraming tao mula sa iba't ibang denominasyon na nauuhaw at naghahanap sa katotohanan ang nalupig at nadalisay ng salita ng makapangyarihang Diyos at nakikita sa paghatol at pagkastigo ng Diyos ang pagpapakita ng Diyos at ang pagbabalik ng manunubos. Nakilala nila na ang mga salitang ito ay pawang katotohanan, ang tinig ng Diyos, at na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Sabik nilang tinanggap ang makapangyarihang Diyos, kaya nabuo ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay ang iglesia ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Dahil sa paglipat ng gawain ng banal na espiritu, nawala ng gawain ng banal na espiritu ang iba't ibang denominasyon at naging mapanglaw. Napilitan ang lahat ng tao na hanapin ang tunay na daan na siyang tiyak na tumutupad sa propesiya sa Biblia.
Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong si Jehovah, na ako'y magpapasapit ng tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o kauhawan man sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ni Jehovah. Kung gayon, anong uri ng iglesia ang iglesia ng makapangyarihang Diyos? Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay nabuo dahil sa pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos. Ang nagbalik na Panginoong Hesus, si Kristo ng mga huling araw, at sa ilalim din ng kanyang matuwid na paghatol at pagkastigo. Ang iglesia ay binubuo ng lahat ng taong tunay na tumatanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nalupig at naligtas ng salita ng Diyos. Ito ay ganap na personal na itinatag ng makapangyarihang Diyos at personal na pinamumunuan at pinapastulan niya at hindi ito itinatag ng sinumang tao. Ito ay isang katunayang kinikilala ng lahat ng hinirang na mga tao sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Katulad lang noong kapanahunan ng biyaya, ang mga simbahan ay hindi itinatag ng mga apostol, kundi bunga ng gawain ng Panginoong Hesus at itinatag mismo ng Panginoong Hesus. Ang mga ginagamit ng Diyos ay nakikipagtulungan lamang sa kanyang gawain at hindi kayang gawin ang gawain ng Diyos bilang kahalili niya. Gayon din, ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay hindi itinatag ng taong ginagamit ng Diyos, kundi bunga ng gawain ng makapangyarihang Diyos. Dahil sa pagpapakita at gawain ng Diyos na nagkatawang tao, maraming tunay na mananampalataya sa Panginoon mula sa lahat ng relihiyon at denominasyon ang sa wakas ay nakarinig ng tinig ng Diyos. Nakikita na dumating na ang Panginoong Hesus at isinagawa ang gawain ng paghatol sa mga huling araw at nakumpirma nilang lahat na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Kaya naman, tinanggap nila ang kanyang gawain sa mga huling araw. Sa makatwid, ang hinirang na mga tao ng Diyos ay sa makapangyarihang Diyos lamang nananampalataya at sumusunod at tinatanggap at sinusunod ang kanyang mga salita at gawain. Ito ay isang katunayang hindi maikakaila ni numan. Dahil mismo isiniwalat ng mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang mga misteryo ng plano ng pamamahala ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan, ang hinirang na mga tao ng Diyos, sa paghahayag ng mga salita ng Diyos, ay nauunawaan na may bagong pangalan ang Diyos sa bawat kapanahunan at na sinisimbolo ng kanyang bagong pangalan na gumagawa ang Diyos ng bagong gawain. At higit pa rito, na winawakasan ng Diyos ang isang lumang kapanahunan at pinasisimulan ang isang bagong kapanahunan. Ginagamit ng Diyos ang mga pangalan para baguhin ang kapanahunan at katawanin ang kanyang gawain sa kapanahunang iyon. Sa kapanahunan ng kautusan, ginamit niya ang pangalang Jehovah para maglabas ng mga kautusan at mga utos at takayin ang buhay ng sangkatauhan sa lupa. Sa kapanahunan ng biyaya, ginamit niya ang pangalang Hesus para gawin ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan. Sa pagdating ng kapanahunan ng kaharian, ginamit niya ang pangalang Makapangyarihang Diyos para isagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos upang dalisayin ang tao, baguhin ang tao, at iligtas ang tao. Ang bagong pangalan ng Diyos ay hindi isang bagay na basta-basta na lang itinawag sa kanya ng tao, kundi pinili mismo ng Diyos dahil sa mga pangangailangan ng kanyang gawain. Matagal na itong ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon.
At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pangalan ng makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian ay ganap na tumutupad sa mga propesiya ng aklat ng pahayag. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, nilikha niya at pinamamahalaan ang lahat ng bagay, at siya ang una at ang huli. Pinakaangkop na tawagin natin siyang makapangyarihang Diyos. Mula noon, tinawag na ng mga tao ang Diyos na nagkatawang tao na makapangyarihang Diyos, at kaya naman, ipinangalan ang Iglesia ng makapangyarihang Diyos. Maaaring magtanong ang ilang tao, sa aling denominasyon kabilang ang Iglesia ng makapangyarihang Diyos? Sa katunayan, ang Iglesia ng makapangyarihang Diyos ay hindi kabilang sa anumang denominasyon, ni hindi ito limitado sa anumang bansa o rehiyon. Sa mga huling araw, nagkatawang tao ang Diyos at unang nagpakita at gumawa sa China. Sa makatwid, isang grupo ng mga kapatid sa China ang unang sumalubong sa pagbabalik ng Panginoon. Gayunpaman, ang gawain at kaligtasang ito ay hindi lang para sa mga Tsino, kundi para sa buong sangkatauhan. Sa iba't ibang denominasyon at bansa, mayroong mga tupa ng Diyos at mga taong kanyang ililigtas. Kapag narinig nila ang tinig ng Diyos sa mga huling araw at nakilala na nagbalik na ang Panginoong Hesus, lumalabas sila mula sa kani-kanilang denominasyon at lumalapit sa harap ng trono ng makapangyarihang Diyos. Ngayon, habang kumakalat sa lahat ng bansa ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, mabilis ding na itatatag ang Iglesia ng makapangyarihang Diyos sa buong mundo, gaya ng ipinropesiya ng Biblia. At mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kawan na ito. Sila rin ay kailangan kong dalhin at kanilang diringgin ang aking tinig. At magkakaroon na lamang ng isang kawan at ng isang pastol. At ito'y mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ni Jehovah ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol. At lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Tinutupad din ito ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Nagsasama-sama ang mga taong ito mula sa iba't ibang dako ng mundo. Sila ay mga tao mula sa buong daigdig na nagsasalita ng iba't ibang wika at may iba't ibang kulay ng balat, ngunit ang kahalagahan ng kanilang pag-iral ay pareho. Silang lahat ay may mapagmahal sa Diyos na puso. Silang lahat ay nagtataglay ng magkakatulad na patotoo at may magkakatulad na determinasyon at magkakatulad na minimithi. Makapaglalakad ng malaya sa buong mundo ang mga umiibig sa Diyos at makapaglalakbay sa buong sansinukob ang mga taong nagpapatotoo sa Diyos. Minamahal ng Diyos ang mga taong ito, pinagpapala sila ng Diyos, at mabubuhay sila magpakailanman sa Kanyang liwanag. Mula 1991 hanggang ngayon, isinasagawa na ng Diyos ang Kanyang gawain sa lupa sa loob ng mahigit 30 taon. Sa medyo maikling panahong ito,
Nagpahayag ang Diyos ng mahigit 10 milyong salita ng katotohanan. Bukod sa lubusang pagpapahayag ng katotohanan, gumawa rin ang makapangyarihang Diyos ng mga dakilang bagay sa lupa. Kaya, anong mga nakamit ang naisakatuparan ng makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Nakagawa na ang Diyos ng isang grupo ng mga mananagumpay sa Tsina. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa maraming lugar, ipinropesiya na ng Diyos na magkakamit siya ng isang grupo ng mga mananagumpay sa lupain ng sining. Sa silangan ng mundo, makakamit ang mga mananagumpay. Kaya, walang duda na sa lupain ng sining tatapak ang Diyos sa kanyang ikalawang pagkakatawang tao sa mismong lugar kung saan nakapulupot ang malaking pulang dragon. Doon, makakamit ng Diyos ang mga inapo ng malaking pulang dragon upang ito ay lubusang matalo at mapahiya. Gigisingin ng Diyos ang mga taong ito na labis na pinabibigatan ng pagdurusa upang pabangunin sila hanggang sila ay maging lubos na gising at upang palakarin silang palabas ng hamog at tanggihan ang malaking pulang dragon. Gigising sila mula sa kanilang panaginip, makikilala ang diwa ng malaking pulang dragon, magagawang ibigay ang kanilang buong puso sa Diyos, aahon mula sa pang-aapi ng mga puwersa ng kadiliman, tumayo sa silangan ng mundo at maging patunay ng tagumpay ng Diyos. Sa ganitong paraan lamang makakamit ng Diyos ang kaluwalhatian. Sa aklat ng pahayag, paulit-ulit na ipinropesiya na gagawa ang Diyos ng isang grupo ng mga mananagumpay sa mga huling araw na lilitaw mula sa malaking kapighatian. Sa makatwid, sa mga huling araw, ang makapangyarihang Diyos ay nagkatawang tao sa silangan ng mundo sa isang bansang pinakamatinding lumalaban sa Diyos, ang Tsina. Mula nang sinimula ng makapangyarihang Diyos ang kanyang gawain sa Tsina noong 1991, hinarap ng gawain ng Diyos ang pagkondena at paglaban mula sa madilim at masamang mundong ito at nagtiis ng maraming paghihirap. Ang hinirang ng mga tao ng Diyos sa ang Iglesia ng makapangyarihang Diyos ay humarap sa mga pag-aresto at pag-uusig ng ateistikong rehimeng Tsino at sa pagsalungat at pagkondena mula sa mga puwersa ng Antikristo sa relihiyosong mundo. Sa kabila ng talamak na mga puwersa ni Satanas at ng kanilang nagkakaisang pagsisikap na labanan ang gawain ng Diyos, lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala. Ayon sa hindi kompletong mga istatistika, sa pagitan ng 2012 at 2024, 293 na mga kapatid ang inaresto, inusig at naging martir ng CCP. Halos 480,000 katao ang inaresto. 10,000 ang napilitang tumakas sa ibang bansa. Sa mga inarestong iyon, hindi mabilang na mga kapatid ang nagtiis ng pagpapahirap na nagdulot ng kapansanan o nag-iwan ng mga pangmatagalang epekto sa kalusugan. Sa kabila nito, hindi nila itinanggi ang pangalan ng Diyos o ipinagkanulo ang Diyos. Pagkatapos makalaya sa bilangguan, nagpatuloy sila sa paggampan ng kanilang mga tungkulin, nagpapalaganap ng ebanghelyo at nagpapatotoo sa Diyos sa iba't ibang lugar. Sa loob lang ng mahigit 1 dekada, ang ebanghelyo ng kaharian ay kumalat na sa buong mainland China. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at ang kanyang pangalan ay nakilala na ng napakarami at milyon-milyong tao ang napasailalim sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. Sa loob ng iba't ibang denominasyon sa buong mainland China, lahat ng naghahanap ng katotohanan at taus-pusong naghahanap sa Diyos ay nagbalik sa harap ng makapangyarihang Diyos. Sila ay ginising at nilupig ng mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos
at naranasan ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, dinadalisay ang ilan sa kanilang mga tiwaling disposisyon at unti-unting nagkakaroon ng pusong may takot, sumusunod at nagmamahal sa Diyos. Sila ay isang grupo ng mga mananagumpay na ginawa ng makapangyarihang Diyos sa China, isang grupo ng mga taong kaisa sa puso at isipan ng Diyos na walang pagod na nagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Ang hinirang ng mga tao ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay mismong ang grupo ng mga mananagumpay na ginawa ng Diyos sa China. Kusang loob at buong puso nilang tinatalikuran ang lahat upang ialay ang kanilang isipan at katawan sa pagpapalawak ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Maraming kapatid ang tumalikod sa pag-aasawa, pag-aaral, pamilya, at maging sa magagandang karera. Napakaraming kapatid ang kusang loob na tinalikuran ang kanilang mga pamilya at trabaho. Ginugugol ang kanilang buong sarili para sa Diyos. Maging ang maraming kabataan ay sumama sa hanay upang ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian at tuparin ang kanilang mga tungkulin. Wala silang mga reklamo at walang mga pinagsisisihan. Iniaalay ang kanilang kabataan, ang pinakamagagandang taon ng kanilang buhay at ang kanilang buong buhay sa Diyos. Hinahangad nilang tuparin ang mga responsibilidad ng mga nilikha upang bigyang kasiyahan ang lumikha at isabuhay ang isang makabuluhang buhay. Tumpak na tinutupad ng mga katunayang ito ang mga propesiya sa aklat ng pahayag. Ang mga ito ay ang nanggaling sa malaking kapighatian at nagsipaglaban ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Bagamat hinaharap ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang pinakamatinding pag-uusig at pagbubukod sa iba't ibang relihiyosong grupo at sektor sa buong mundo, kumpara sa anumang denominasyon sa mundo ng relihiyon, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang may pinakamalaking bilang ng mga taong gumugugol ng kanilang buong katawan at isipan para sa Diyos. Ang mga individual na ito ay hindi kumikita ng kahit isang kusing, ngunit handa nilang isinasakripisyo ang kanilang buhay para ialay ang kanilang kabataan at ang kanilang buong buhay sa Diyos. Maliban sa Diyos mismo, sino pa ang makapagtitipon ng ganoon karaming tao na handang talikuran ang lahat at ialay ang kanilang sarili ng buong puso sa Diyos? Kung hindi dahil sa mga salita ng Diyos at sa kanyang gawain, sino pa ang makakapagperpekto sa gayong grupo ng mga mananagumpay? Kung hindi ang Diyos mismo ang namumuno sa iglesia, sino pa ang makagagawa ng gayong mga dakilang gawa? Wala nang iba, tanging ang Diyos mismo ang makagagawa ng gayong kadakilang gawain. Ang mga nakamit sa ilalim ng gabay ng makapangyarihang Diyos. Sa ilalim ng personal na pagdidilig at pagpapastol ng makapangyarihang Diyos, nagsimula ng magpatotoo ang hinirang ng mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kwento, karanasan, at sa kung ano ang kanilang nakamit. Ang ilan dito ay ginawang mga pelikula, ang iba ay mga himno at iba pa. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga obrang nagpapatotoo sa Diyos na may mga bagong video na inilalabas online araw-araw. Sa ngayon, nakagawa na ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ng mag-isa ng mahigit 7,000 pelikula, pagtatanghal ng koro, sayaw, pagbigkas at samot-saring palabas. Sa kasalukuyan, mayroong halos 3,000 pagbigkas ng mga salita ng makapangyarihang Diyos.
Ang iglesia ay nakagawa na ng halos 200 pelikula. Libo-libong video na ng mga patotoong batay sa karanasan ng hinirang na mga tao ng Diyos ang nagawa. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 2,000 himno at pagtatanghal ng koro na ginawa ng hinirang na mga tao ng Diyos. Ang mga himnong ito ay may iba't ibang anyo, kabilang ang akapela, mga solo, mga duet at malalaking pagtatanghal ng koro. Mayroon ding mahigit 1,800 video ng mga hinirang na tao ng Diyos na umaawit at sumasayaw. Ipinapakita sa mga video ang iba't ibang anyo ng sayaw, kabilang ang sayaw na Indian, tap dance at katutubong sayaw. Makikita sa masiglang asal nila na natagpuan nila ang kalayaan at espiritual na paglaya sa loob ng mga salita ng Diyos. Ipinagdiriwang at pinupuri nila ang Diyos sa iba't ibang paraan. Nararanasan ang kagalakan sa lupain ng Kanaan. Mapapanood ang mga video na ito sa maraming wika, kabilang ang Chino, Ingles, Espanyol, Portuges, Ruso, Arabe, Hindi, Pranses, Italiano, Aleman, Filipino, Koreano, Hapon, Vietnamese, at mahigit 40 pang ibang wika. Sa pamamagitan ng mga katunayang ito, malinaw na ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay ang iglesyang personal na pinapastulan, pinamumunuan, at ginagawa ng makapangyarihang Diyos. Karamihan sa mga kapatid ay hindi formal na sinanay sa paggawa ng pelikula, musika o sayaw dahil lang sa gabay ng Diyos, kaya nakamit ang gayong mga resulta. Hindi ba't ito mismo ang pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos? Kung nasaan ang mga yapak ng Diyos, naroon ang gawain ng banal na espiritu at tiyak itong uunlad. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay ang iglesia ng Philadelphia na ipinropesiya sa aklat ng pahayag. Tanging sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, personal na pinapastulan at pinamumunuan ng Diyos ang kanyang mga tao na nagbibigay ng walang tigil na pagtutustos ng kanyang mga salita. Tanging ang mga Kristiyano sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ang nagpapakita ng gayong pagkakaisa at pagkakasundo na handang talikuran ang lahat para magpatotoo sa Diyos. Ano ang pinatutunayan ng mga nakamit na ito? Na isakatuparan na ang dakilang gawain ng Diyos. Nagpakita na ang kaharian ng Diyos sa lupa. Pagpapalawak ng Ebanghelyo ng Kaharian. Ang mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos na parang isang maliwanag na liwanag ay mabilis na lumaganap mula sa silangan hanggang sa kanluran na lumikha ng sensasyon sa buong mundo. Ang mga tao na may iba't ibang relihiyosong pinagmulan na nagmamahal sa katotohanan, matapos makilala na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan at ang tinig ng Diyos, ay buong paninindigang nilisan ang kani-kanilang denominasyon at sabik na tinanggap ang makapangyarihang Diyos na nagbabalik sa harap ng trono ng Diyos. Tinutupad nito ang mga salita ng Panginoong Hesus. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Simula noong 1995, sinimulang ipalaganap ng hinirang na mga tao ng makapangyarihang Diyos ang Ebanghelyo ng Kaharian sa mga huling araw. Sa loob lang ng 10 taon, milyon-milyon sa China ang tumanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Mula 2012, sa loob lang ng mahigit 10 taon, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay mabilis na nagsusulputan sa buong mundo.
na ipalaganap na ng hinirang na mga tao ng Diyos ang kanyang ebanghelyo sa mahigit 100 bansa sa Asya, Europa, mga Amerika, Aprika at Oceania. Ang ebanghelyo ng kaharian ay lumalaganap sa bawat segundo ng bawat araw na may mga tao mula sa lahat ng bansa na nagsisiyasat at tumatanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa iba't ibang bansa, ang mga hinirang na tao ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay araw-araw na nagbababad ng kanilang sarili sa mga kasalukuyang salita ng Diyos. Sa bawat pagbasa, lalong lumiliwanag ang kanilang puso. Sa pagdidilig at pagpapastol ng mga salita ng Diyos, naunawaan nila ang maraming katotohanan at lumago sila sa kanilang pananalig. Sa iba't ibang bansa, maraming bagong kapatid na katatanggap lang ng gawain ng Diyos sa mga huling araw ang sumasama rin sa pagsisikap na ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at patotohanan ang pangalan ng makapangyarihang Diyos sa kanilang sariling bansa at sa kanilang mga kababayan. Sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu, araw-araw, paraming taos-pusong mananampalataya sa Diyos ang tumatanggap sa ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw. Ang paglaganap at paglawak ng ebanghelyo ng kaharian ay parang rumaragas ang alon na hindi mapipigilan. Aakayin ng mga salita ng Diyos ang buong sangkatauhan. Isinasakatuparan ang lahat ng bagay at lahat ng taos-pusong nananampalataya sa Diyos at naghahanap sa tunay na daan ay tiyak na magbabalik sa Diyos na magpapasakop ng masunurin sa harap ng kanyang trono. Malalaman ng buong sangkatauhan na dumating na ang Diyos, nagpakita na ang Diyos. Ipapahayag ang pangalan ng Diyos hanggang sa mga kaduluhan ng daigdig at dadakilain sa buong sangkatauhan. Sa loob lang ng 30 taon, ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos ay kumalat sa buong mundo na parang kidlat sa bilis na tumutupad sa propesiya ng Panginoong Hesus. Gaya ng kidlat na kumikislap sa silanganan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Maliban sa Diyos mismo, sino pa ang makagagawa nito? Ito ay hindi mapabubulaan ng katibayan ng gawain ng banal na espiritu na lubos na nagpapatunay na ang makapangyarihang Diyos ay tunay ngang ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Walang sino mang makapagkakaila nito. Nakagawa na ang Diyos ng mga dakilang bagay sa gitna ng mga tao. Bumaba na sa lupa ang kaharian ni Kristo. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay ang kaharian ni Kristo. Pinasimula ng makapangyarihang Diyos ang kapanahunan ng kaharian at winakasan ang kapanahunan ng biyaya. Nagawa na niya ang isang grupo ng mga mananagumpay bago ang malalaking sakuna. Sapat na itong katibayan na naitatag na ng makapangyarihang Diyos ang kaniyang kaharian. Nagpakita na ang kaharian ni Kristo at naisakatuparan na ang dakilang gawain ng Diyos. Tiyak na tinutupad nito ang mga propesiya sa Biblia. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At ang kaharian ay hindi iiwan sa ibang mga tao, kundi pagpipira-pirasuhin at wawasakin ang lahat ng kahariang ito, at yaon ay lalagi magpakailanman. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay tumutukoy sa mga huling araw. Ibig sabihin, kapag ang kasalukuyang lumang sanlibutan ay hindi pa nawawasak,
at ang mga hari ng lahat ng bansa ay nasa kapangyarihan pa. Ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian, ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Diyos sa lupa upang isagawa ang gawain ng paghatol at pagdadalisay, at sa pamamagitan ng gawaing ito, itinatatag niya ang kanyang kaharian. Palibhasay na dalisay, na ligtas at na perpekto ni Kristo, isang grupo ng mga tao ang nagkamit ng katotohanan bilang kanilang buhay at hindi na sila kayang gawing tiwali ni Satanas at ng mga dyablo. Sa makatwid, ang kahariang ito ay hindi mawawasak kailanman ni iiwan sa ibang mga tao. Ang mga nadalisay at naperpekto ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos at ang kalipunan ng mga taong ito ang kaharian ni Kristo. Sa makatwid, ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ang tagapagpauna sa kaharian ni Kristo. Basahin natin ang ilang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, lumalawak ang kaharian sa gitna ng sangkatauhan, nabubuo ito sa gitna ng sangkatauhan, at nakatayo ito sa gitna ng sangkatauhan. Walang puwersang maaaring magwasak sa aking kaharian. Naglalakad ako ngayon sa gitna ng aking mga tao at naninirahan ako sa gitna nila. Ngayon, yaong may tunay na pagmamahal sa akin, mapalad ang gayong mga tao. Mapalad ang mga nagpapasakop sa akin, mananatili sila sa aking kaharian. Mapalad ang mga nakakakilala sa akin, gagamit sila ng kapangyarihan sa aking kaharian. Mapalad ang mga naghahangad sa akin, makakalaya sila mula sa mga gapos ni Satanas at magtatamasa ng aking mga pagpapala. Mapalad ang mga nagagawang maghimagsik laban sa kanilang sarili, sila'y magiging akin at magmamana sila ng kasaganaan ng aking kaharian. Aalalahanin ko ang mga nagsusumikap para sa akin. Tatanggapin ko ang mga gumugugol ng kanilang sarili para sa akin at pagkakalooban ko ng mga bagay na tatamasahin nila yaong mga nag-aalay sa akin. Pagpapalain ko ang mga nagtatamasa sa aking mga salita. Magiging mga haligi sila na magtataas ng tukod sa aking kaharian. Magtatamasa sila ng walang kapantay na kasaganaan sa aking sambahayan at walang maikukumpara sa kanila. Kapag bumalik na ang bawat bansa at ang bawat taong hinirang ko sa harap ng aking luklukan, ipagkakaloob ko na ang lahat ng kasaganaan ng langit sa mundo ng tao upang, dahil sa akin, ang mundong iyon ay mapuno ng walang kapantay na kasaganaan. Habang umiiral ang lumang mundo, ipupukol ko ang aking poot sa bawat bansa at ipapahayag ang mga atas administratibo na naisapubliko sa buong sansinukob at kakastiguhin ang sinumang lumalabag sa mga ito. Kapag nagsasalita ako sa buong sansinukob, naririnig ng lahat ng tao ang aking tinig. Ibig sabihin, nakikita ng lahat ng tao ang lahat ng gawa na isinakatuparan ko sa buong sansinukob. Yaong mga sumasalungat sa aking mga layunin, ibig sabihin, yaong mga kumukontra sa akin sa mga gawa ng tao, ay babagsak sa gitna ng aking pagkastigo. Gagawin kong panibago ang napakaraming bituin sa kalangitan. At dahil sa akin, ang araw at ang buwan ay mapapanibago, ang kalangitan ay hindi na gaya ng dati, at lahat ng bagay sa lupa ay mapapanibago. Maisa sa katuparan ang lahat ng ito dahil sa aking mga salita. Ang lahat ng bansa sa loob ng sansinukob ay muling hahati-hatiin at mapapalitan ng aking kaharian upang ang mga bansa sa ibabaw ng lupa ay maglalaho magpakailanman at ang matitira lang
ay ang kaharian na sumasamba sa akin. Lahat ng bansa sa lupa ay mawawasak at titigil sa pag-iral. Sa mga tao sa loob ng sansinukob, ang lahat ng sa dyablo ay lilipulin. Ang lahat ng sumasamba kay Satanas ay babagsak sa gitna ng aking naglalagablab na apoy. Ibig sabihin, maliban doon sa mga sumusunod sa agos, lahat ay magiging abo. Kapag kinakastigo ko ang bawat tao, ang relihiyosong komunidad sa iba't ibang antas ay babalik sa aking kaharian at malulupig sa pamamagitan ng aking mga gawa dahil nakita na nila na dumating na ang banal na nakasakay sa isang puting ulap. Lahat ng tao ay pagbubukod-bukurin ayon sa kanilang uri at tatanggap ng iba't ibang pagkastigo na nararapat sa kanilang mga kilos. Ang lahat ng lumaban sa akin ay mamamatay at yaon namang mga hindi ako kasali sa kanilang mga gawa sa lupa dahil sa kanilang naging pag-uugali, sila ay patuloy na iiral sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng aking mga anak at aking mga tao. Magpapakita ako sa di mabilang na mga bansa at tao at ipapahayag ko ang sarili kong tinig sa lupa. Ipinoproklama ang pagkumpleto ng aking dakilang gawain. Tinutulutan ang lahat ng tao na makita ito gamit ang sarili nilang mga mata. Ngayong nagsimula na ang malalaking kalamidad, nabuo na ng Diyos ang isang grupo ng mga mananagumpay at naisakatuparan na ang kanyang dakilang gawain. Ibig sabihin nito, malapit nang matapos ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa makatwid, kung gusto nating matanggap ang pagliligtas ng Diyos, ang tanging landas ay ang mabilis na tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Saka lang tayo magkakaroon ng pagkakataong makamit ang pagdadalisay at pagliligtas ng Diyos, makapasok sa kaharian, maging mga tao ng Diyos, at manahin ang mga pangako ng Diyos. Gayunpaman, ang mga hindi nagsisiyasat o tumatanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos ay lubusang palalampasin ang pagkakataong maligtas at makapasok sa kaharian. Mananatili sila sa labas ng kaharian ng Diyos at silang lahat ay mahuhulog sa malalaking kalamidad para lubusang kondenahin at ganap na lipulin. Gaya ng isinasaad ng atas administratibo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos, maliban doon sa mga sumusunod sa agos, lahat ay magiging abo. Mga pagkakaiba sa pagitan ng buhay iglesia sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at ng mga pagtitipon sa mga relihiyosong lugar. Sabi ng ilan, araw-araw akong nagbabasa ng Biblia at nananalangin at may sarili akong iglesia. Hindi mahalaga kung dumadalo ako sa mga online na pagbabahaginan ng ang iglesia ng makapangyarihang Diyos o hindi. Maliligtas pa rin ako at makakapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, sang-ayon ba kayo? Para masagot ang tanong na ito, kailangan muna nating maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay iglesia sa kapanahunan ng biyaya at sa kapanahunan ng kaharian. Ang unang pagkakaiba, iba na ang kapanahunan. Ang mga lokal na simbahan ay mga simbahan ng kapanahunan ng biyaya. Ang mga tao roon ay nananabik at naghihintay pa rin sa pagbabalik ng Panginoon. Nananatili sila sa kapanahunan ng biyaya. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay ang iglesia ng kapanahunan ng kaharian. Nabuo ito dahil sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw at sa kanyang bagong gawain. Nasalubong na ng hinirang na mga tao ng Diyos sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ang Panginoon at dumadalo na sa piging ng kasalan ng kordero. Inakay sila papasok sa kapanahunan ng kaharian ng bagong gawain ng makapangyarihang Diyos. Ang ikalawang pagkakaiba,
Iba ang mga salitang ating pinagtutuunan. Pangunahing binabasa ng mga simbahan ng kapanahunan ng biyaya ang Biblia na mga salita ng Diyos mula sa nakaraan. Sa makatuwid, ang alam lang nila ay ang gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan at kapanahunan ng biyaya, kasama ang ilang makasaysayang tao at pangyayari, pero hindi nila nauunawaan ang kalooban ng Diyos o ang disposisyong ipinahayag niya sa mga kapanahunang iyon. Sa kabaligtaran, pangunahing binabasa ng ang Iglesia ng makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian ang mga kasalukuyang salita ng Diyos. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan na ng hinirang na mga tao ng Diyos ang layunin ng plano ng pamamahala ng Diyos, ang kahalagahan at layunin ng kanyang tatlong yugto ng gawain para iligtas ang sangkatauhan, ang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos, ang panloob na katotohanan ng Biblia at kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Nalaman din nila kung paano inililigtas ng Diyos ang sangkatauhan at kung paano niya ginagawa ang kanyang gawain ng paghatol para dalisayin at iligtas ang mga tao. Inihahayag din ng makapangyarihang Diyos kung paano niya itinatakda ang mga kalalabasan at hantungan ng lahat ng uri ng tao. Halimbawa, kung sino ang maliligtas, sino ang magkakaroon ng magandang hantungan, sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos, sino ang parurusahan, kung paano wawakasan ng Diyos ang kapanahunan, at kung paano maisasakatuparan ang kaharian ni Kristo sa lupa at napakarami pang iba. Ang mga ito ay pawang mga salitang hindi kailanman sinabi ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan o sa kapanahunan ng biyaya. Inihayag ng Diyos ang lahat ng ito sa mga huling araw, gaya lang ng sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Higit pa ang nauunawaan ninyo sa aking mga misteryo sa langit kaysa kina Isayas at Juan. Higit pa ang nalalaman ninyo tungkol sa aking pagiging kaibig-ibig at pagiging kagalang-galang kaysa sa lahat ng banal ng mga nakaraang kapanahunan. Ang natanggap ninyo ay hindi lamang ang aking katotohanan, ang aking daan at ang aking buhay, kundi isang pangitain at paghahayag na higit pa kaysa kay Juan. Naunawaan ninyo ang higit na maraming misteryo at nakita na rin ang aking tunay na mukha. Higit pa ang natanggap ninyo sa aking paghatol at higit pa ang nalalaman ninyo tungkol sa aking matuwid na disposisyon. Kung kaya, kahit na ipinanganak kayo sa mga huling araw, ang inyong pangunawa ay ukol sa nauna at nakalipas at naranasan na rin ninyo ang mga bagay sa kasalukuyan at ang lahat ng ito ay personal kong ginawa. Pangatlo, ang mga patotoong batay sa karanasan ay magkakaiba. Pangunahing tinalakay ng mga simbahan ng kapanahunan ng biyaya ang pagmamahal sa iba gaya ng sa sarili at pagsasagawa ng pagpaparaya at pagtitiis. Ito ay upang akayin ang mga tao na magkumpisal at magsisi at magkaroon ng mabuting pag-uugali. Ito lamang ang mga pinakapangunahing hinihingi na inilatag ng Panginoong Hesus para sa mga tao sa kapanahunan ng biyaya batay sa kanilang tayog noong panahong iyon. Gayunpaman, ang mga halatang kasalanan lang sa pag-uugali ang nakilala ng mga tao. Hindi nila naunawaan ang sarili nilang mga tiwaling disposisyon o ang ugat ng kanilang kasalanan, tulad ng kung bakit nagsisinungaling ang mga tao o kung bakit sila namumuhi sa iba. Ang problema ng pagkakasala at paglaban sa Diyos ay nanatiling hindi nalutas at hindi rin nalutas ang tiwaling diwa ng sangkatauhan. Kaya, kahit pagkatapos ng 2,000 taon ng pagsasagawa,
Walang sino man ang tunay na nakatakas sa gapos ng kasalanan at nagkamit ng pagdadalisay. Karamihan sa mga patotoong batay sa karanasan mula sa kapanahunan ng biyaya ay nakatuon sa pagtatamasa ng biyaya ng Diyos matapos mapatawad ang mga kasalanan. Halimbawa, kapag nahaharap ang mga tao sa mga paghihirap tulad ng karamdaman o kahirapan, nananalangin sila sa Diyos at binubuksan niya ang isang daan para sa kanila. Ito ay mga patotoo ng pagtatamasa sa biyaya ng Diyos. Gayunpaman, kapag dumarating ang paghihirap o kasawian, may ilan pa ring nakakapagreklamo tungkol sa Diyos, nagkakaila sa Kanya at ipinagkakanulo pa nga siya anumang oras at saan man. Sa buhay iglesia ng kapanahunan ng kaharian, pangunahing tinatalakay ng lahat kung paano nila nararanasan ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw upang makamit ang pagdadalisay at pagbabago. Sa mga huling araw, direktang hinahatulan ng mga salita ng Diyos ang katiwalian ng sangkatauhan na nagbibigay daan sa mga tao na makilala ang kanilang tiwaling diwa. Nagsisimula nating maunawaan ang ugat ng ating mga kasalanan, makita ang matuwid na disposisyon ng Diyos, magkaroon ng may takot sa Diyos na puso, makamit ang tunay na pagsisisi, umiwas sa kasamaan, at magkaroon ng mga pagbabago sa ating mga buhay disposisyon. Ito ang kahulugan ng maligtas ng Diyos. Kahit na nahaharap sa mga kapighatian at pagpipino, ang mga may taglay na gayong mga patotoo ay walang reklamo sa Diyos at kayang sumunod sa pamamatnugot at mga pagsasaayos ng Diyos. Ito ay isang mas mataas at mas praktikal na patotoo kaysa sa pagtatamasa lamang ng biyaya ng Diyos sa kapanahunan ng biyaya. Ang mga ito ay mga bagay na hindi makakamit sa pamamagitan lang ng pagbabasa ng Biblia, pag-aayuno, o pagsamba sa mga simbahan. Sa makatwid, ang mga patotoo ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian ay mga patotoo ng mga taong kumakawala sa impluwensya ni Satanas at nagbabago ng kanilang mga disposisyon. Ang mga ito ay mga patotoo ng pagsunod sa Diyos at ng pagkakilala at pagmamahal sa Diyos. Ito ang pinakamataas na kalagayang nakamit sa kapanahunan ng kaharian. Kaya, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makamit ng mga tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos sa loob ng relihiyon ay ito. Ang mundo ng relihiyon ay hindi nakasabay sa bagong gawain ng Diyos. Ang pinagbabahaginan ng mga tao sa mga pagtitipong iyon ay ang mga talaan ng nakaraang gawain at mga salita ng Diyos sa Biblia. Hindi nila matamasa ang mga kasalukuyang salita ng Diyos at hindi maranasan ang kanyang gawain sa mga huling araw, kaya natural silang nahuhulog sa kadiliman. Katulad lang ito noong pumarito ang Panginoong Hesus para gumawa. Yaong mga matigas na kumapit sa mga lumang kautusan at alituntunin sa templo ay nawalan ng kaligtasan ng Panginoon. Sa mga huling araw, inumpisahan na ng makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa sambahayan ng Diyos, nagpapahayag ng mga katotohanan para hatulan at linisin ang mga tao. Sa panahong ito, kung hindi hahanapin at sisiyasatin ng mga tao ang tunay na daan at hindi makasabay sa gawain ng banal na espiritu, paano nila matatanggap ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw at mamanahin ang mga pangako ng Diyos? Ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay isang mas bago at mas mataas na yugto ng gawain. Ang paglitaw ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay kumakatawan sa simula ng isang bagong kapanahunan at sa katapusan ng luma. Nangangahulugan ito na natapos na ang gawain ng Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya. Lumipat na ang gawain ng banal na espiritu at binawi na ng Diyos ang lahat ng gawain ng espiritu sa buong sansinukob
Itinutuon ito sa grupong ito ng mga taong tumatanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa madaling salita, sa pamamagitan lamang ng pagdalo sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos natin maririnig ang mga kasalukuyang salita ng Diyos at masasalubong ang nagbalik na Panginoong Hesus. Dahil nananampalataya tayo sa Diyos, dapat tayong makasabay sa kanyang bagong gawain. Saan man magpunta ang kordero, dapat natin siyang sundan. Ngayon, nais kang dalhin ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian upang iligtas ka mula sa katiwalian at impluwensya ni Satanas at gawin kang isang mananagumpay. Ito ay isang pagkakataong minsan lang sa buhay. Basahin natin ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay at naghahatid ng pangmatagalan at walang katapusang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan nakakamit ng tao ang buhay at ang tanging landas para makilala ang Diyos at sang-ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hinahanap ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon, ay hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus at hindi ka magiging kalipikado na pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit, sapagkat kapwa ka papet at bilanggo ng kasaysayan. Ang mga kontrolado ng mga regulasyon, ng mga salita at ng mga gapos ng kasaysayan ay hindi kailanman makakamit ang buhay ni makakamit ang walang hanggang daan ng buhay. Ito ay sapagkat ang mayroon lamang sila ay malabong tubig na kinapitan ng libo-libong taon sa halip na tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono. Mananatili magpakailanman na mga bangkay, mga laruan ni Satanas at mga anak ng impyerno ang mga hindi natustusan ng tubig ng buhay. Kung gayon, paano nila masisilayan ang Diyos? Nagsisikap ka lamang na panghawakan ang nakaraan, sinusubukan lang na huwag gumalaw at panatilihin ang mga bagay sa kung ano ang mga ito sa ngayon, at hindi sinusubukang baguhin ang umiiral na katayuan at itapon ang kasaysayan, kaya hindi ka ba magiging palaging antagonistiko sa Diyos? Malawak at makapangyarihan ang mga hakbang ng gawain ng Diyos tulad ng rumaragasang mga alon at dumadagundong na mga kulog. Subalit pasibo kang nakaupo na naghihintay ng pagkawasak, nakakapit sa kahangalan mo, at walang ginagawa. Sa ganitong paraan, paano ka maituturing na isang taong sumusunod sa mga yapak ng kordero? Paano mo mabibigyang katwiran na ang Diyos na kinakapitan mo ay isang Diyos na laging bago at hindi kailanman naluluma? At paano ka maihahatid ng mga salita sa mga nanilaw mong libro patawid sa panibagong kapanahunan? Paano ka maaakay ng mga ito para mahanap mo ang mga hakbang ng gawain ng Diyos? At paano ka madadala ng mga ito paakyat sa langit? Ang hawak mo sa mga kamay mo ay ang mga salitang magbibigay lamang ng panandaliang ginhawa, hindi ang mga katotohanang kayang magbigay ng buhay sa iyo. Ang mga salita ng mga kasulatang binabasa mo ay pinagyayaman lamang ang dila mo at hindi mga salita ng pilosopiyang makatutulong sa pag-unawa mo sa buhay ng tao, lalong hindi ang landas na makapaghahatid sa iyo sa pagiging perpekto. Hindi ba nagdudulot sa iyo ng pagninilay-nilay ang pagkakaibang ito? Hindi ba nito na ipapaunawa sa iyo ang mga hiwagang napapaloob dito? May kakayahan ka bang dalhin ang sarili mo sa langit upang makipagkita sa Diyos nang ikaw lang? Kung wala ang pagdating ng Diyos,
Kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit upang matamasa ang kasiyahang pampamilya kasama ang Diyos? Nananaginip ka pa rin ba ngayon? Iminumungkahi ko kung gayon, naihinto mo ang pananaginip at tingnan kung sino ang gumagawa ngayon. Tingnan para makita kung sino ngayon ang nagpapatupad sa gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw. Kung hindi mo gagawin, hindi mo kailanman makakamit ang katotohanan at hindi mo kailanman makakamit ang buhay. Sino ang dapat nating pakinggan kapag sinasaliksik ang tunay na daan? Sa puntong ito, maaaring may magsabi, napaka-importanteng kaganapan ng pagbabalik ng Panginoon. Kailangan kong tanungin ang pastor ko at hayaan siyang kumpirmahin ito para sa akin. Maraming taon nang nananampalataya sa Panginoon ang pastor namin. Malalim ang pagkaunawa sa Biblia at mas marami siyang alam kaysa sa akin. Kung sasabihin ng pastor ko na hindi pa dumarating ang Diyos, hindi rin ako maniniwala. Sang-ayon ba kayo? Naaayon ba ang ideyang ito sa mga salita ng Panginoon? Sa katunayan, sa tuwing nagkakatawang tao ang Diyos para magpakita at gumawa, ang mga lider ng relihiyon ang palaging pinakamasigasig na puwersang lumalaban at kumokondena sa Diyos. 2,000 taon na ang nakalipas nang magpakita at gumawa ang Panginoong Hesus. Ang mga lider ng relihiyon ng Hudaismo ay mukhang nakakaunawa sa Biblia at tila mapagmahal. Subalit walang habas nilang kinondena at sinalungat ang Panginoong Hesus. Bakit ang mga taong pinaka-nakakaunawa sa Biblia ang mga lumaban at kumondena sa Panginoong Hesus? Hindi minahal ng mga Pariseyo ang katotohanan. Hindi sila kailanman tumuon sa pagsasagawa ng mga salita ng Diyos o pagtupad sa kanyang mga utos. Ang inalala lang nila ay ang pagsasagawa ng mga ritual na panrelihiyon na tumatahak sa landas ng paglaban sa Diyos. Sa makatwid, nang pumarito ang Panginoong Hesus para mangaral at gumawa, lalo pang lubusang nalantad ang kanilang mapagpaimbabaw laban sa Diyos at satanikong kalikasan. Alam ng mga Pariseyo na may awtoridad at kapangyarihan ang mga salita ng Panginoong Hesus. Natakot sila na matapos marinig ng mga tao ang tinig ng Diyos, yaong mga makakaunawa sa katotohanan ay babaling sa Diyos na nagkatawang tao na magiging dahilan para mawala ang kanilang katayuan at kabuhayan. Kaya, itinuring nila ang Diyos na nagkatawang tao bilang kanilang pinakamalaking banta at walang pakundangang kinondena, inatake, at pinuna ang Diyos. Hinahadlangan ang mga mananampalataya na bumaling sa Kanya. Hindi lamang nila hindi hinanap at siniyasat ang diwa at pinagmula ng mga salita at gawain ng Panginoong Hesus, kundi mapaminsala rin nilang inatake at sinira ang puri ang Panginoong Hesus. Sinasabing nagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng prinsipe ng mga demonyo. Tinawag nilang kabaliwan ang gawain ng Panginoong Hesus na puno ng awtoridad at kapangyarihan ng Diyos, at sa gayon ay nagkasala ng paglapastangan sa banal na espiritu at malubhang pagsalungat sa disposisyon ng Diyos. Hindi lamang nilapastangan at kinondena ng mga Pariseyo mismo ang Panginoong Hesus, kundi inudyukan at iniligaw din nila ang mga mananampalataya na labanan at kondenahin ang Panginoong Hesus na naging dahilan para mawala sa mga mananampalataya ang kaligtasan ng Panginoon at maging mga biktima nila at makibahagi sa kanilang kapahamakan. Kaya, kinondena at isinumpa ng Panginoong Hesus ang mga Pariseyo na sinasabing, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo
ay hindi na nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong mapagbabalik loob, at kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Mula rito, malinaw na ang mga pariseyo ay mga mapagpaimbabaw na lumaban at lumapastangan sa Diyos, mga antikristong tumayong kaaway ng Diyos. Sila ay isang masamang grupo na lumamon sa mga kaluluwa ng mga tao at umakit sa kanila papuntang impyerno. Sa makatwid, tinuligsa ng Panginoong Hesus ang mga pariseyo gamit ang 7 sa aba dahil sa kanilang masamang pag-uugali. Lubos nitong isinisiwalat ang kabanalan at matuwid na disposisyon ng Diyos na hindi nasasalungat. Tumpak na pinatutunayan ng mga makasaysayang katunayang ito na ang pagkaunawa ng isang tao sa Biblia ay hindi nangangahulugang kilala niya ang Diyos, ni hindi rin ito nangangahulugang sila ay isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, inulit ng mga lider ng relihiyon ang kasaysayan ng mga pariseyong lumalaban sa Diyos. Wala silang pakialam kung paanong ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, kung gaano kalaking autoridad at kapangyarihan ang taglay ng kanyang mga salita, kung paano nito kayang linisin at iligtas ang tao. Matigas pa rin nilang pinanghahawakan ang kanilang maling kaisipan. Sino mang hindi bumaba sa isang ulap at iangat ako papasok sa kaharian ng langit ay hindi ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Walang habas nilang nilalabanan at kinokondena ang makapangyarihang Diyos. Ginagawa ng mga pastor at elder ang lahat para labanan at kondenahin ang makapangyarihang Diyos. Lahat sa pagtatangkang limitahan ang mga mananalig at patatagin ang kanilang mga posisyon at kabuhayan. Nagkakalat sila ng mga walang batayang tsismis, nagpapatotoo ng huwad at nilalapastangan ang makapangyarihang Diyos. Isinasara nila ang simbahan at mahigpit na ipinagbabawal sa mga mananampalataya na siyasatin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Pinanghahawakan nila ang Panginoong Hesus sa pangalan lang, subalit walang habas nilang nilalabanan at kinokondina ang makapangyarihang Diyos. May pinagkaiba ba iyan noong pinanghawakan ng mga pariseyo ang pangalan ng Mesiyas, pero nilabanan at kinondena ang Panginoong Hesus? Hindi ba't pareho lang ang kanilang diwa sa mga pariseyo, matigas ang ulo, mapagmataas, sumusuway sa katotohanan, namumuhi sa katotohanan? Nananampalataya lang sila sa isang malabong Diyos sa langit at itinatanggi, nilalabanan at kinokondena nila si Kristong nagkatawang tao. Sila ay mga kalabang hindi mapagkakasundo ni Kristo. Hindi ba't sila ay mga antikristong nagkakaila, kumokondena at lumalaban kay Kristo? Gaya lang ng sinasabi ng Biblia, sapagkat maraming mandaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan na hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang mandaraya at ang antikristo. Lahat ng hindi kumikilala sa Diyos na nagkatawang tao ay mga antikristo. Lahat ng lumalaban at kumokondena kay Kristo ay mga antikristo. Sa makatwid, ang mga pariseyong Hudyo ay inilantad bilang mga antikristo ng gawain ng Panginoong Hesus. Ang mga pastor at elder na lumalaban sa makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay mga antikristo na inilantad ng gawain ng makapangyarihang Diyos. Ngayon, ang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ay pampubliko na para siyasatin ng lahat. Lahat ng iba't ibang uri ng mga pelikula at video ng Ebanghelyo
ay naipost na sa internet upang hayagang magpatotoo sa pagpapakita at gawain ng Diyos sa buong mundo. Nagdulot ito ng malaking alon sa komunidad ng mga relihiyon at sa sangkatauhan sa pangkalahatan. Nakita na ng mga pastor at elder sa komunidad ng mga relihiyon ang lumalaking kalakaran. Nilulupig ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang mga tao sa komunidad ng mga relihiyon at ang sangkatauhan sa pangkalahatan. Walang sino mang tao at walang puwersang makakapigil dito. Sila ay naging iritable at walang habas na lumalaban at kumokondena sa makapangyarihang Diyos. Sinusubukan nilang ipagbawal ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at makamit ang kanilang pinakamatitinding ambisyon at pagnanais. Walang hanggang kontrol sa komunidad ng mga relihiyon at walang hanggang pangingibabaw sa hinirang ng mga tao ng Diyos. Sapat na ang mga katunayang ito para patunayan na maraming pastor at elder ng relihiyon sa mga huling araw ay ang muling paglitaw ng mga Pariseyo. Sila ang mga antikristo na nagsisikap sa abot ng kanilang makakaya para guluhin at wasakin ang gawain ng Diyos at hadlangan ang mga mananampalataya sa pagbalik sa makapangyarihang Diyos. Ang kanilang napakaraming masamang gawa ay matagal nang sumalungat sa disposisyon ng Diyos. Paano sila makakatakas sa matuwid na paghatol at kaparusahan ng Diyos? Kaya, paano natin dapat tahakin ang landas na ito? Lahat tayo ay gustong maging matatalinong dalaga, pero nasaan ang kanilang karunungan? Paano man siraan ng mundo ang gawain ng Diyos o paano man ito punahin ng mundo ng relihiyon, nakikilatis nila matapos basahin ang mga salita ng Diyos na ito ang tinig ng Diyos, ito ang katotohanan, isang bagay na walang sino mang makapagpapahayag. Kaya, tinatanggap nila ang tunay na daan ng walang pag-aalinlangan at sinasalubong ang Panginoon. Sa makatwid, kapag sinisiyasat ang usapin ng pagbabalik ng Panginoon, dapat natin itong pag-isipang mabuti ng may pagkilatis at tingnan kung ang ating ibinahagi ay naaayon sa Biblia at sa katotohanan. Ang pagsalubong sa Panginoon ang pinakamahalagang usapin sa ating buhay. Dapat tayong magkaroon ng sarili nating paghuhusga at personal na suriin ang mga bagay-bagay. Kailangan nating manalangin sa Diyos at matutong kilalanin ang Kanyang tinig. Kung matapos malaman na nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng napakaraming katotohanan, hindi pa rin tayo naniniwala sa mga salita ng Diyos, kundi sa halip ay naniniwala sa mga salita ng mga pastor, ipinagkakatiwala ang ating karapatang manampalataya sa Diyos, ang ating buhay at kamatayan, at ang ating tadhana sa kanila. Kung gayon, ay tayo ang pinakamangmang at pinakahangal na mga tao, ang mga hangal na dalaga. Sa makatwid, ang mga nagsasara ng kanilang sarili at nananatiling nakakulong sa kanilang mga gawi ay nakatadhanang hindi makakarinig ng tinig ng Diyos at makasasalubong sa Kanya. Dahil naniwala sila sa mga tsismis at maling kaisipan ng iba at hindi tinanggap ang katotohanan, magiging wala ng silbi para magsisi kapag bumaba na ang Panginoon sa mga ulap para gantimpalaan ang mabubuti at parusahan ang masasama. Masisisi lang nila ang sarili nilang kamangmangan at kahangalan. Gaya ng nakasulat sa Biblia, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sa huli, basahin natin ang isa pang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga nagnanais na makamit ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanang sinambit ni Kristo, ang pinakakatawa-tawang mga tao sa mundo, at ang mga hindi tumatanggap sa daan ng buhay na dinala ni Kristo ay namumuhay sa pantasya.
Kaya naman, sinasabi ko na kamumuhian ng Diyos magpakailanman ang mga taong hindi tumatanggap kay Kristo ng mga huling araw. Si Kristo ang pasukan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, at walang sino man ang makakaalpas sa Kanya. Kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, walang magagawang perpekto ng Diyos. Nananampalataya ka sa Diyos, kaya dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at dapat kang magpasakop sa Kanyang salita. Hindi pwedeng isipin mo lang ang magkamit ng pagpapala habang hindi tinatanggap ang katotohanan at hindi tinatanggap ang pagtustos ng buhay. Dumarating si Kristo sa mga huling araw upang mabigyan niya ng buhay ang lahat ng sinserong nananampalataya sa Kanya. Alang-alang sa pagtatapos ng lumang kapanahunan at pagpasok sa bago, kaya umiiral ang gawaing ito, at ang gawaing ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng papasok sa bagong kapanahunan. Kung hindi mo kinikilala si Kristo, at higit pa rito ay kinokondena, nilalapastangan o inuusig mo siya, kung gayon ay nakatadhana kang masunog ng walang hanggan at hindi ka kailanman makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay dahil ang Kristong ito ang mismong pagpapahayag ng banal na Espiritu, ang pagpapahayag ng Diyos, ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na gawin ang Kanyang gawain sa lupa. At kaya naman, sinasabi ko na kung hindi mo magawang tanggapin ang lahat ng ginagawa ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon ay nilalapastangan mo ang banal na Espiritu. Maliwanag sa lahat ang nararapat na ganting parusa sa mga lumalapastangan sa banal na Espiritu. Sinasabi ko rin sa iyo ito, kung nilalabanan mo si Kristo ng mga huling araw, kung tinatanggihan mo si Kristo ng mga huling araw, wala nang iba pa ang makapagpapasan sa mga kahihinatnan nito para sa iyo. Higit pa rito, mula sa puntong iyon ay hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataong makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Kahit na gusto mong makabawi, hindi mo mapagmamasdang muli ang mukha ng Diyos. Ito ay dahil hindi isang tao ang nilalabanan mo, hindi isang di mahalagang tao ang tinatanggihan mo, kundi si Kristo. Alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan nito? Hindi isang maliit na pagkakamali ang ginagawa mo, kundi isang karumal-dumal na kasalanan. Kaya naman, pinapayuhan ko ang bawat tao na huwag niyang ilabas ang kanyang mga pangil at kuko o huwag siyang magsabi ng mga walang batayang pamumuna sa harap ng katotohanan, dahil ang katotohanan lamang ang makapagdadala sa iyo ng buhay at wala nang iba pa kundi ang katotohanan ang magbibigay kakayahan sa iyo na muli kang isilang at mapagmasdan mong muli ang mukha ng Diyos. Nangako ang Panginoong Hesus, narito, ako'y madaling pumaparito. Nagpropesiya rin siya, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ngayon, matapos ang 2,000 taon ng pananabik at paghihintay, narito na ang mga palatandaan ng mga huling araw at papalapit na ang mundo sa huling yugto nito. Sa buong mundo, ang mga sakuna ay nangyayari sa lahat ng dako at lalo pang tumitindi. Ang mga lindol ay sumasalanta ng walang babala, ang mga tagtuyot ay nagpapatuyo ng lupa, tinatangay ng mga pagbaha ang mga tahanan at buhay,
at ginagawang abo ng naglalagablab na mga wildfire ang mga kagubatan at bayan. Samantala, ang mga pandemya ay nananatili sa loob ng maraming taon at ang mga digmaan ay patuloy na sumisiklab at tumitindi. Ito na ang kritikal na panahon para sa pagbabalik ng Panginoon. Handa ka na bang salubungin ang kanyang pagbabalik? Nais mo bang maging mga matatalinong dalaga, handang tanggapin ang kasintahang lalaki? Sinabi ng Panginoong Hesus, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig." Gusto mo bang matutunan kung paano makikilala ang tinig ng Diyos at hindi mapapalampas ang kanyang pagbabalik? Nais mo bang magkaroon ng karunungan upang makilatis ang tunay na Kristo sa huwad? Pagdating ng Panginoon, gusto nating lahat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ano ang mga kondisyon para makapasok sa kaharian ng Diyos? Mahigit sa 200 beses na ipinropesiya sa Biblia ang paghatol na naghihintay sa bawat isa sa atin. Paano hahatulan ng Diyos ang mga mananampalataya at walang pananampalataya? Ano ang kaugnayan sa pagitan ng paghatol at ng ating huling hantungan? Mula sa simula hanggang ngayon, ang Diyos ay nakikipaglaban kay Satanas upang iligtas ang sangkatauhan ng hakbang-hakbang mula sa kasalanan. May nakapagsabi na ba sa iyo na ang Diyos ay may 6,000 taong plano ng pamamahala upang iligtas ang sangkatauhan? Paano tatapusin ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala at dadalhin tayo sa isang magandang destinasyon? Ito ay hindi lamang isang karaniwang pag-aaral ng Biblia. Ihahayag namin ang lahat ng mga lihim na ito na hindi mo pa naririnig. Dito, mas marami kang matututunan kaysa sa itinuro sa iyo sa simbahan. Dito, makakahanap ka ng kanlungan sa panahon ng malalaking kalamidad. Dito, malalaman mo kung paano isasakatuparan ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupa. Papalapit na ang araw ng Panginoon. Sa mga panahong tulad nito, ang pag-aalinlangan ay maaaring nakamamatay. Walang sino mang nag-akala na ang kahapon na iyon na pala ang kanilang huli. Nakakalungkot makita na marami ang may mga plano para sa bukas na hindi na naisakatuparan. Hindi na mabilang ang mga taong nawalan ng buhay bago pa man nila nagawang hanapin ang katotohanan. Para sa atin, na buhay pa hanggang ngayon, may pagkakataon pa ring marinig ang tinig ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam ng Diyos. At binibigyan kanya ng daan palabas. Isang daan tungo sa buhay, tungo sa kapayapaan, tungo sa kanyang kaharian. Halika, habang may oras pa. Ang aming libreng pag-aaral ng Biblia ay isinasagawa online araw-araw. Tuwing 2 p.m. at 7:30 p.m. Philippine Time, available sa lahat ng online platform, kabilang ang Facebook Messenger, YouTube at iba pa. O tumawag sa amin sa 0910-703-2766 para malaman ang karagdagang mga detalye.